Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Bupol at mukhang mahina ang utak. Ganito inilarawan ng veteranong broadcaster na si Jay Sonsa ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante na nagsasabing may implikasyon sa national security ang mga aligasyon laban kay BP Sara kaugnay ng Pogo at koneksyon nito sa China. Ito ang payag ni Mr. Jason Sa. Mukhang mahina ang utak o talagang bupol sa research itong kinatawan ng Manila City. Hindi ba niya alam na illegal ang Pogo sa China? At binabaril sa pamamagitan ng firing squad ang mga sangkot dito. Correct! Kaya ngayong Pogo, dahil hindi sila makapag-operate sa China, kaya pumunta dito sa Pilipinas. O ngayon, pinaalis ng administrasyong ito. Kaya lang, ang pumalit naman, PIGO. Ano yung PIGO? Philippine Inland Gaming Operation. Sugal pa rin. Kaya lang, ang mga nagsusugal, mga Pilipino. Yung Pogo, mga dayuhan. Di mas malala yung PIGO. Illegal ang Pogo sa China. Kaya itong si Mr. Jason Sa, mahina sa research itong si Congressman Abante. Binigyan diin ni Sonsa na ipinagbabawal ang Pogo sa China. Kaya aniyay nakakagulat na iugnay kaagad ito sa banta sa national security na may kinalaman sa Beijing na walang masusing paliwanag o ebidensya. Hindi rin pinalampas ni Sonsa ang paalala sa mambabatas, partikular sa paggamit ng pondo ng Kongreso. Sabi ni Sonsa, Pastor, bilang kinatawan ng Kongreso, meron kayong mahigit na sapat na legislative allowance. Gamitin ninyo ang daang libo kundi man milyon na allowance ninyo sa research at pananaliksik. Hindi yung puro kayo dada ng dada. Hindi po magandang asal yan ng pastor. Ang pahayag ni Sonsa ay tugon sa pahayag ni Representative Abante kung saan iginiit nito na kailangang malaman kung tumanggap umano ng pera si BP Sara Duterte mula sa Pogo at Polvoron Lords dahil sa umano'y implikasyon nito sa seguridad ng bansa. Sa panig ni Sonsa, malinaw ang kanyang punto. Bago maghagis ng mabibigat na akusasyon, dapat malinaw muna ang datos, konteksto at research, lalo na kung national security ang pinag-uusapan. Kung national security man, kung itinuturing ni Congressman Abante na threat to our national security ang China, ay nako, hindi sa pro-China ako Ito lang yung aking na-research na pag-aralan. China has never invaded any country. Mulat sa pool. Yun lang, yung territorial dispute, yun lang. Kailang pinag-aagawan lang yun. But kung yung threat na yung sasakupin tayo, minsan hindi ginawa yan ng China. Wala silang sinako. Tingin ko, kung gusto man tayong sakupin, wala tayong magagawa kung sakupin tayo dahil superpower ang China. But hindi niya gagawin niya. Ang mananakop, US. Ang dami niya ng tayo, kinonolize nila. We were a colony of US.
Anong ginawa ng US sa Iraq? In-invade ang Iraq in the guise of weapons of mass destruction. Later on, ang findings, walang weapons of mass destruction ang Iraq. Ang dami pang ginawa ng US. Ang US ang mananakop, hindi ang China. Pag-usapan natin ng threats to national security. But anyway, balik tayo sa pahayag ni ano. Tingin ko, may bloodbath. Okay, so, China. Ito, may bloodbath between BP Sara and Congressman Abante. Lentek lang, walang gante. Nung bago May 12 election, di ba? Binanatan ni BP Sara si Congressman Abante doon sa Manila mismo. Yung inilabas yung dila. Sito na ngayon. Sabi, imbestigahan natin yan sa kamera. Baka ano, sige lang. No problem para sa akin. Dami na nilang investigasyon. Ano yan? Yung Quadcom. Anong nangyari sa Quadcom? Wala. Sayang-sayang lang. Pero ng taong bayan. Tricom. Kentacom. Wala. Sito, investigasyon na naman. By the way, speaking of investigation, bakit nakalimutan naman ang Dolomite Beach investigation nitong si Congressman Ridon, natabunan na ng issue. So, good luck Congressman Abante. Sige, paimbestigahan mo si Bibi Sara. Tingnan natin sinong mapapaya. Okay? And by the way, bagong development, post ni balita ngayon, di umano, humiling ng tulong itong si Ramil Madriaga kay Congresswoman De Lima. Nagpapatulong sa kanyang kasa. O ano yon? Tanong lang naman. It's payback time. At ang lumalabas ngayon, according to the sources of Doc Lorraine Badoy, si Congresswoman De Lima at ex-Senator Trillanes ang palaging bumibisita kay Ramil Madriaga sa kulungan bago lumabas itong kanyang affidavit. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko lang natagaan na mo yero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo yero. So, mga silupin lang o mga trapal in town. So, muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So, karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito, patuloy tayo. Karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri ante. So muna na ang tabang ilang ante ni angkol.
para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela. Mga gamit, mga sanina. Okay, salamat tol. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti kol nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. So, Sige, salamat kayo ante.